Magandang araw po. Ah, Panoorin po natin ang hagubili ni Duterte sa kanyang anak na si Sara. At pinapapatay niya yung mga kalaban ni Sara. Panoorin po natin ito. Ting pakinggan ang masinabi ni Rodrigo Duterte at kayo na po ang humusga. Pag nawala ako sa political scene, either natanggal ako o namatay ako or whatever, pag any of these, sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan pa pagdating ng panahon at tumakbo ka ng presidente at continue. Hindi ko hinarang yan, ma'am. Ngayon na lang, of late, because I think I'm pretty with this kind of problem pa ulit-ulit. Sabi ko, sige, sundin mo na and for all the unanswered issues, ikaw na ang patuloy ng sumagot. At kung na-presidente ka man, sundin mo lang yung style ko at okay ka. Huwag ka takot, sabi ko makulong ka. So did you say sundin ang style mo? Oo. Ano particularly, sir, ang style ni PRRD ang gusto niyo makuha ko ni VP Sara para mag-think okay talaga? You cannot change the Philippines overnight into a trouble-free country. But you can minimize the misery of the people in the hands of the oppressors and the criminals and all. Pwede mo na rin patayin lahat para isang hearing na naman. Patayin lahat. Sir, kaya yung mga ganyan salita mo, sir, kaya mo na eh. Ah. Anyway, sir, Tama yan. napag-usapan niyo ba ni VP about sa kanyang impeachment, sir? Tinuturuan niya yung anak niya, si Sara, para patayin lahat ng mga kalaban. Isang hearing na lang daw. Hindi naman interesado yan kung Ang sama. ma-impeach talaga siya o impeachment ay proceeding. The trial itself is not warranted bit. I don't know, but makita mo naman yung sa karakter ng babae na yan. It's totally indifferent yung mga problema na yan. I mean, she can always respond. As always, she has been responding to me. I can always transfer to a new life, a new beginning. Ganun yun siya eh. So, pagka ganun ang kasusap ko, hindi mo mabigyan ng payo. What for? Hindi naman nakikinig. Okay. Sir, what made you change your heart? Kasi alam namin ang una, lagi niyo pong dinidiscourage si Ma'am Inday na wag talagang tatakbo kasi you've been there. Alam niyo, ayaw niyo siyang mahirapan. What made you change your heart and mind and now you're convincing your daughter to run for president? Why the change of heart po? Para yung she truly loves her country. Dapat doon yung at this time, at this point in time, when paalis na ako at patanda na, at maybe soon, so sooner than expected, I will make my exit as a politician. And then how did she respond or what was her reply to the sir? I think
si Inday has become a political animal. Kasi lolo niya kasi for the longest time, governor of Davao province yung isa pa. Parang pumasok na sa subconscious level niya yung politika. Samantala, kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing 30,000 bilang ng mga biktima ng war sa ilalim ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng Vice President, dapat may patunay sa nasabing bilang ng mga biktima. So how can you prove Grabe. systematic killings of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? Anya, so where's the systematic there of killing thousands? Dagdag pa niya. Yes, but we have Pagpatuloy daw ni Sara ang malawakang patayan. so how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media para makita ko talaga. Parang may mga siraulo. Killing thousands, and yet we have what we're doing on the basis of we don't Mga siraulo nitong pamilyang to. counts of murder, not even 50. So where is the system? Pamilya ng Duterte, siraulo. May sayang lahat. Baka demonyo ang trabaho nila. Mga kababayan, Inanuhan naman ito ni matakot. International Criminal Court or ICC Assistant Legal to Counsel, Attorney Cristina Conti, ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na bobo raw ang abogado ng mga namatay sa war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang Facebook post noong Sabado, March 29,